walang galang na, ako po ay Duterte 5 lamang. -5 plus 2. At yung aking iboboto dahil sila ay nakapasa doon sa aking sariling panukatan. Number kong ilalagay. Hindi ko na number 1 si Bongo kasi number 1 na yan. Pero ilalagay ko number 1 si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang itong tao ito. Nakita natin kanyang record. Hindi po totoo yung mga akusasyon sa kanya, yun nakaka-apekto sa kanya. Kaya hindi siya lumabas sa mga survey na mataas eh. Kaya ulitin natin, hindi po totoo mga akusasyon sa kanya na siya ay sex offender o marami siyang ginawang kalokohan. Hindi mo magkakaroon ng milyon-milyong tagasunod dyan maging membro ng KOJC kung hindi matino yan. Kaya tulungan mo natin. Ako na ang personal na kiusap sa inyo. Tulungan mo natin. Dagdagan pa natin. May 4 na araw pa naman tayo eh. Yan ang number 1 ko. Number 2 ko syempre si Bongo. Tapos number 3 natin si Bato de la Rosa. Ayan, maaasahan nyo rin yan. Matapang. Saka talagang makaduterte yan. Wala ka na yan. Walang ang tawag doon. Walang pagbabalat kayo yan. Sino bang number 4 ko? Ito si Jimmy Bundok. Minimenos din nila yan. Kasi mga awit lang. Pero sa totoo lang, bagong abogado yan. Sa pagitan ng isang bagong abogado, bagong muka, at dun sa mga malalaking pangalan na naupo ng senador, o kaya mga senador, gusto na re-electionista, na ang kanila namang record ay may katiwalian, o kaya walang mga paninindigan, ay dito na ako sa bata, ibundok, dyan ako. Sino nung sinusunod ko pang 5? Di sinusunod ko na si Philip, aking kapangalan, Salvador. Ito kasi si Philip, habang minimenos din sila, not alam, and so forth and so on. Pero itong taong ito, at least ito, between Philip Salvador and those who have served office using their office to enrich themselves. Ito wala akong nakita nung siya artista pa, nung kasikatan niya, na siya ng abuso bilang isang artista. O kaya, at saka isa pa, baka Duterte talaga to. Walang kaduda-duda ito kasama niya eh. Para silang Batman and Robin yan eh. Yung Senator Bongo. Ngayon, meron akong dinagdag dahil yung mga pinili ko eh. Yung pinili kong pang-anim ay si Willie Revillame. O yun, minimenos din yan, artista. Wala daw alam. At inaamin niya, wala alam. Pero again, between Willie Revillame at doon sa mga dating senador na mga walang paninindigan o sa mga ibang kandidato na mga tinanggal kung sila ay mga nakaupo pa at hindi naging senador pero mga may hawak ng kapangyarihan pero grabe ang kanilang mga katiwalian ay dito na ako kay Willie Revillame kasi itong taong ito napag-alaman ko na hindi ko naman siya tinatanong wala rin siya kinikwento sa akin marami pa na itong tinutulungan ng hindi na walang publicity para sinaw na doon tulong ng tulong hanggang nabulubi na dahil tulong siya ng tulong sa mga mahirap dito na lang ako hindi po ba. Sino naman yung isa? Si Camille Villar naman. Ito, ang pamilya mong ito, talagang ever since Baka Duterte ito, maraming mga ginawa ito na nasa dugong nila yung pagtulong. Saka isa pa, hindi ito isang mayaman, bilyonaryo na nagkamal ng pera, kagaya ng mga tiwaling kongresista, tiwaling senador, tiwaling membro ng kabinete, o tiwaling kagaya nung dyan sa Marikina, na hindi ba ipaliwanag kung paano siya nagkamal ng mga mamahaling damit, mamahaling pulseras, mamahaling relos, mamahaling bag, mamahaling sapatos, mamahaling sasakyan. Dati lang naman siyang ordinaryong guro. Pagkatapos naging miyembro ng kongreso, matang ngayon, tumatakbo dyan sa amin sa bayan ng Marikina. Between these people, itong si Camille, na batang-bata, para ang lahi niya, yung kanyang kapatid na si Mark, Villar, naging miyembro ng kabinete sa panahon ng administrasyong Duterte. At nakita ko natin na magtrabaho, hindi lang yun. Alam nyo, ang gusto ko sa pamilyang ito, humble, hindi mayayabang, walang self-entitlement. Saka yung pagyaman nila, alam nyo ba na ang parents nito dating mga nagtitinda sa divisorya ng isda? Doon sila yumaman kaya yun ang mga pinili ko, yung The Magnificent Seven. Ulitin ko sino? Kibuloy, Bongo, Bato, Bundok, Salvador, Revillame, at Villar. Yan po ang akin. Yung mga ibang kandidato, walang galang na, may kanya-kanya po tayong panuntunan. Hindi po nakapasa sa akin yun.
Kasi meron akong alam na hindi nyo alam. Kaya tingnan nyo, kahit si Presidente Duterte, may in-endorse na iba. May in-endorse niya yung dalawa na wala sa lado ng partido. Wala rin sa lado ng kabila. Ha? Pero sa kanyang panuntunan, yung dalawang yon pwede sa kanya. Pero yung kanyang anak, si Inday Sara, iba rin naman ang in-endorso. Ha? Makikita nyo, iba rin. Kasi nga, ganito yan, ang ating batayan yan. Meron tayong talino, meron tayong network ng mga kaibigan, kamag-anak, na pwede natin tanungin ng mga kakilala nila mga kandidato. Sino ba yan? Ano ba yan? Ano bang plataforma niyan? Ano bang record yan? Pero kung nagbabasa tayo ng dyaryo, nanonood tayo sa mga telebisyon, balita, komentaryo, malalaman natin ang mga record niyan. Yung halimbawa, yung isang kandidato dyan, pinagmamagaling na siya matuwid. Ayaw niya ng irregular na, ayaw niya ng illegal. Kalaban daw siya ng kasamaan, ng kamalian. Pero tahimik siya. Tahimik dyan sa pagka-aresto kay Presidente Duterte. O sino tinutukoy ko? Si Ping Lacson. Kaibigan ko yan. Binoto ko noon yan. Ngayon, hindi ko siya buboto kasi nga, tahimik eh. Anong ibig sabihin? Wala ka paninindigan. Pangalawa, yung sinulong niya yung una 22 billion na paggawa ng isang building para lang opisinahan ng mga senador Sus Maria Jose. Di mo 22 billion, lumobo na ng 32 billion. Ang tawag mo niyan, di ba? Corruption yan para sa sarili mo. O kaya ayaw mo sa kanya. O, meron pa mga iba dyan na di Duterte. Mga hindi na Duterte pero hindi makapagsalita, natatakot. O, gaya niya si Tolentino. Kaya ayaw ko din yan. Kasama natin dati yan. Kaibigan, kasama sa kabinete. Pero sa halip na ipagtanggol, diniin pa. Itong ating Presidente Duterte, paano bubutuhan yan? Dito na lang ako sa pito. At least ito, alam ko, mga puso nito, mga takbo ng utak nito, sila may mga matatapat, kanilang mga sinumpaan. At ang buhay nila, para sa akin, nakita ko malilinis. O yan ang dahilan kung bakit o ganyan ang aking naging posisyon sa halalang ito. Ayan, maraming salamat po, Renisal. Samantala, itinanggi ng Malacanang ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y pagpapahintulot na maaresto ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mailipat ito sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, legal at ayon sa mga obligasyon ng Pilipinas bilang kasapi ng Interpol na naging proseso. Ano po masabi niyo dito, Atty. Sal? Alam mo yan si Palingkera ng Palasyo. Aling Clara, tumali ka na naman. Kado ka pa naman. Alam mo, sa kaibuturan ng iyong puso at isipan, bilang abogado mali, illegal ang ginawa. Gayahin mo si Maynard Guevara. O, di ba, si Maynard Guevara, binabanatan natin yan, mga maling ginawa niya, pero ngayon, ipinakita niya na meron siyang paninindigan. Hindi niya masikmura eh. Walang jurisdiction, pero yung mga nasa baba, pinatupad ng isang illegal. O kaya, nag-recuse. Ibig sabihin, umatras siya. Hindi na niya tatanggol yung mga mali. Yes. Pero itong si Aling Clara, nabigyan lamang ng posisyon, ay wala. Bulag. Bulag na bulag. Pinagtatanggol niya ang napaka-obvious, maliwanag na paglaba. Sabihin niya, wala naman daw kinalaman sa sovereignty Jesus Maria Jose. Aling Clara, bakit ka mo may kinalaman? Sapagkat isang mamamayang Pilipino ang isusuko mo sa isang dayuhang hukuman na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay sinabi ng principal mo, presidente ng bansa, walang jurisdiction. So kung walang jurisdiction, o di illegal, ang ginawa nilang pag-i-issue ng warrant of arrest sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi naman miyembro. That's number one. Yun namang dahilan mo, ini-echo mo yung sinabi ng Presidente Marcos Jr. na tayo ay sumusunod sa obligasyon ng Interpol. Mali na naman kayo dyan. Bakit ka? Yung Interpol ay isa lamang coordinating agency. Ano ba ang trabaho ng coordinating agency? Pag may nakikiusap sa isang bansa na miyembro sa Interpol at may gusto silang hulihin, sila ang nagbibigay ng impormasyon kung nasaan. Kasi malawak ang kanilang organisasyon. Nandun sila sa bawat bansa. So silang tumutulong, nakikipag-coordinate para mapabilis ang pag-aresto. Yun lang ang trabaho nila. Ang nangyari dito, si Pangulong Duterte, itong ICC na walang jurisdiction, nag-issue ng warrant, pinakiusapan ng Interpol na tulungan mo kaming aresto dyan. O madaling sabi, ginawa niyang ahente,
ang Interpol na wala namang kapangyarihan. Pinakiusapan lang ng isang principal na walang jurisdiction ang isang ahente. Kung walang jurisdiction ng principal, yung nagutos, paano magkakaroon ng jurisdiction at kapangyarihan itong inuutusan? Ito namang bansa natin, itong gobyerno natin. Alam na nga, meron na nga silang posisyon na walang jurisdiction. Abi, sinunod pa nila. Sinunod nila yung pakiusap ng Interpol. Kaya nga ako pakiusap eh. Pag sinabi mong request, pwede mong tanggihan. Hindi totoo yung sinasabi, hindi, may obligasyon tayo. Ang obligasyon natin ay ipatupad kung ano ang batas. Kung ang pakiusap ng Interpol ay lumalabag sa batas ng saligang batas at ang ating mga batas, hindi mo dapat pagbibigyan yan. Kasi kontra sa batas yan. So hindi mo pwedeng sabihin na obligado tayo. Wala tayong obligasyon. Ang obligasyon natin ay pairal natin kung anong sinasabi ng ating batas. Kaya Aling Clara, kung nahihirapan ka at nagbumuka kang kawawa, nagbumuka kang tangiay tuloy sa mga paliwanag mo, eh umalis ka na lang dyan para yung tarnish reputation mo, medyo makarecover ka ng konti. Sayang, abogada ka pa naman. Ay, na lang ang gawin mo. Buti pa magtitiw ka na lang. Sumama ka na doon sa mga tao na naninindigan sa tunay na kalagayan ng bansa. At yung mga pinag-aralan mo sa College of Law, huwag mong kalilimutan kahit saan ka makarating. Sapagkat ang integridad ng isang abogado ay yumayakap sa kanya at dinadala siya kahit sa panig ng mundo siya pumunta. Pag ang reputasyon mo bilang abogado ay masama, kahit saan ka pumunta, masama na yan. Kaya nag-uusapan ka ng circuit. Hindi po ba? Yan, ang aking kanya, ang mensahe ko nun sa mga mensahe niyang pinagtatanggol niya ang mali at iligal.